Atin pong pag-aaral ng kanyang salita sa umaga, tulad ng aking sinabi noong nakaraan, ay magkakaroon tayo ng break sa ating pag-aaral ng aklat ng Galatia, siguro mga 3 Sundays, no? And then we will return sa next month. Ito ay dahil gusto rin natin na hindi naman tayo mag-focus lang sa isang bahagi ng salita ng Diyos, kundi tingnan din natin ang iba pa, no? Kasi pag masyado tayong nagtatagal doon, parang maaaring neglect natin yung ilang mga mahalaga pang portion ng salita ng Diyos, no? So para sa ating break, I will be considering mga ilang mga salmo, no? So mga selected psalms, and then we will return after that. No, last Sunday, we look at Psalms 26 at pinamagatan natin itong our devotion to God. Ngayon naman, ay titingnan natin ang Psalms chapter 40. We will only be reading verses 1 to 3 at ito ay papamagatan natin from pit to pray. So let us now turn our Bible to Psalms 40. Basahin ko po sa Tagalog. Matyaga akong naghintay sa Panginoon, kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Iniahon niya ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putikang lusak at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. Nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon. Siguro familiar tayo doon sa Shakespearean saying na all's well that ends well. Narinig na ninyo yan, di ba? Ano bang ibig sabihin ng proverb na yon? Ang ibig sabihin nun, kung ang final outcome ng isang sitwasyon ay positive, no, na-achieve mo yung gusto mong mangyari, anumang mga previous difficulties, struggle, or mistake na nangyari along the way, wala nang halaga yon. Hindi na importante yon. Kasi maganda ang naging resulta. Positibo at na-achieve mo kung ano ang gusto mong gawin. All's well that ends well. Now, ang isang problema, mga kapatid, ay hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay laging may magandang resulta. Hindi rin lahat ng mga pagpapagal natin ay naaabot kung ano yung gusto nating mangyari. Hindi ba? Yun ang experience natin, mga kapatid. Lalo na kung ikaw ay unbelievers. Pwedeng sabihin natin, hindi lahat ng, lalo na kung ikaw ay hindi mananampalataya, at the end of the day, wala ka talagang naabot na makakabuti para sa iyo. Kasi, ganyan ang experience natin dito sa mundo. Not every story in life ends well the way we want, especially among unbelievers. Nabanggitin ko lang to, no? Kasi yung anak ko, si Justin, nung may pinapanood siya dati na series sa Netflix. Napapanood ko na rin dahil nga nagkaroon ako ng tawag yun, curious ako, ano pinapanood niya? Yung isang series na ang pamagat ay Breaking Bad. Siguro alam niyo yun, ano? Na, baka sa iba na napanood niyo rin yan. Ito yung kwento ng isang, siguro kaya niya siguro nahiligan dahil parang pareho ng kurso niya eh. Kasi yung lalaki sa kwento na ang pangalan ay si Walter White ay ang trabaho niya sa mga gamot, no? At siya rin ay isang chemistry teacher, high school chemistry teacher. Pero na-diagnose na meron siyang terminal lung cancer, no? Yung initial goal niya talaga, simple at noble, kumita ng pera para ma-secure niya yung finances
o financial stability nung kanyang pamilya kapag dumating ang time na maaring mamatay na siya. Yun ang kanyang goal. Ngayon, ang ginawa niya, ginamit niya yung kanyang talino sa paggagawa ng gamot. Gumawa siya ng pinakamataas na klase ng methamphetamine o mas kilala sa pangalang shabu. And over time, nakapag-build siya ng isang drug empire. Kumita siya ng milyon-milyong pera. Naging multi-millionaire siya. Pero hindi nag-end well yung buhay niya kasi totoo, kumita siya ng pera. Yun naman talaga yung goal niya, no? Maging mayaman para ma-secure niya yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero mula sa pagiging isang disenteng lalaki na bilang isang ordinaryo at disenteng lalaki, gradually naging isang ruthless drug lord siya. Ang tawag nga sa kanya ay Heisenberg, no? Na itinago niya yung pangalan niya kasi para hindi malaman. Kasi siya isang kilalang disente at simpleng tao. Tinago niya sa ganung pangalan at naging brutal talaga siya. At yung pamilya na gusto niyang proteksyonan, bigyan ng magandang buhay, ay nasira dahil sa kanyang mga kasinungalingan at mga kriminal na gawain. Hindi lang yon, ang kanyang ginawa ay nakapag-produce siya ng napakadaming drug addict na nauwi sa iba't ibang violence at sufferings. In the end, siya ay namatay na isang pugante, no? Nag-iisa. Kaya nga, pwede nating sabihin, bagamat yung initial goal niya, naabot niya, maging mayaman, pero hindi natin pwedeng sabihin all wells that ends well. Pero ito yung gusto kong sabihin. Para sa mga totoong mananampalataya ng Panginoong Kristo, para sa kanyang mga totoong tao, mga nanampalataya kay Jesus, we can confidently say that this saying ultimately becomes true. Life may be difficult for Christians, filled with trials, painful events, and many challenges, yet in God's providence, all these things will work together for our own good and for the glory of God's name. Now, isa sa mga benepisyo ng pagbabasa ng mga awit o salmo ay kung titingnan nyo, parang makikita natin dito ang pattern ng karanasan ng mga tao ng Diyos na halos pare-pareho. Pag binasa mo yung Psalms, parang masisense mo merong unity. Ang lahat ng mga mananampalataya mula pa noong unang panahon hanggang sa pangkasalukuyan. Meron silang pare-parehong struggle, meron silang pare-parehong pakikibaka, meron silang pare-parehong mga pwedeng sabihin mga fears in life. At meron din silang pare-parehong halos magandang karanasan kung sila'y nagtitiwala sa Panginoon. Ayan ang buhay ng mga totoong Kristiyano. At dito sa Psalms 40, makikita natin, of course, traditionally, sinasabi na ang sumulat ng Psalms 40 ay si David, pero yung eksaktong historical event na sa likod ng salmong ito, hindi natin ma-identify sa ngayon, hindi natin alam. At may mga iba't ibang mga suggestion ng mga scholars. However, sa lingwaheng ginamit dito, ay masasabi natin na mukhang ang salmista na si David ay dumadaan sa isang severe distress o isang matinding panganib. Kaya nga, yung ibang scholars, mas marami sa kanila, sinasuggest nila, maaring ito yung panahon na si Haring David, hindi pa siya hari ng panahon na yun, salmistang David, pwede nating sabihin, mandirigmang David, ay tinutugis ni Haring Saul na nagkakaroon ng matinding pagkainggit sa kanya at gusto siyang patayin. Ngayong umaga, gusto kong sundan natin yung sequence ng mga karanasang ito ni David sa salmong ito. Tingnan natin ang bawat yugto
At sana meron tayong mga spiritual lessons na makuha na practical para sa ating pangkasalukuyang kalalagayan. At if we can summarize the 3 verses in this Psalms, pwede natin itong isummarize in this way. The pit may hold us for a moment, but God's deliverance lifts us up into a song of praise. Let me underscore. The pit, yung pong pit, parang balon o hukay, ay maaaring tayo'y mailagay panandalian sa ganitong kalagayan, ngunit ang pagliligtas ng Diyos ay kapag dumating na, mauuwi sa pagpupuri at pagsamba. The pit may hold us for a moment, but God's deliverance lifts us up into the song of praise. So I have again six headings just last Sunday, no? So sundan natin isa-isa. Una, itinawag kong the distress in the pit. The distress in the pit. Verse 2. He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bag. Now, doon sa King James Version, ganito ang rendition. Yung salitang pit of destruction, ang ginamit niya ay horrible pit. Sa Holman Christian Standard Bible, ang translation na naman niya ay desolate pit. Ano kayang klaseng karanasan itong inilalarawan ni David? No? So, alam natin yung salitang pit, o parang malalim na hukay, malalim na balon, no? Yung image rito ay animoy nahulog siya sa isang malalim na balon at madilim na balon. At yung balon na yon, no? Walang tubig doon na malinis, kundi putik na malagkit at marumi. Doon siya na lubog, doon siya na trap, hindi siya makatayo, hindi siya makaahon. Now, tandaan natin, mga kapatid, hindi ito literal. Gumagamit si David dito ng mga imagery, mga larawan para i-describe yung kanyang nararamdaman, para i-describe yung kanyang experience. Ang larawang ito ay nagko-convey na si David ay nasa isang malalim na distress o kapighatian. At yung mga ganyang experience, no, kapag dinidescribe mo na ganun, hindi yun madali. Halimbawa lang, si Jeremiah talagang literal, hinulog ni Sedekiah sa balon. Sa Jeremiah 38 verse 6, mababasa natin. So they took Jeremiah and cast him into the cistern of Malchiah, the king's son, which was in the court of the guard, letting Jeremiah down by ropes. And there was no water in the cistern, but only mud. And Jeremiah sunk in the mud. So, yan ang larawan. Di ba? Imagine mo yung kalagayan ni Jeremiah. Kaya nga sinabi na si Jeremiah ay weeping prophet. Kasi nandoon ka sa ilalim ng balon, nakalublob ka sa putik, no? At hindi ka makaalis ni makaahon. So, ganito ang kalagayan. At dito itong literal na experience na ito, itong literal na karanasang ito, ay minsan kinukuha ng salmista para ilarawan yung kanyang nararamdaman. Tulad ng binasa natin ngayon, at pwede rin nating gamitin pa ang ilan sa mga marami talagang verses, pero kukulangin tayo sa oras. Halimbawa, Psalm 69, verses 1 and 2. Sabi rito, "Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in deep mire when there is no foothold. I have come into deep waters, and the flood sweeps over me." So this is not a literal experience, brethren, but this is how David or the psalmist describe his feelings. Para kang nakalublob sa isang malalim na balon, madilim na balon at puno ng putik. Kaya nga,
hindi natin alam ano ba talaga yung eksaktong experience ni David dito, pero ang mga commentators ng Bible ay nag-agree na he was going through a period of deep struggle, desperation, and helplessness. In a sense, it is helpful na hindi nga natin nalaman kung ano yung actual na event. No? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-relate tayo eh. Doon tayo makaka-relate, di ba? Pagka nagkikwento si David, hindi naman niya sinasabi, ano talaga yung nangyari? Pero kinikwento niya in an imagery para ipadama yung kanyang nararamdaman. Doon nakaka-relate tayo kasi minsan nararamdaman din natin yun sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Sa iba't ibang forma ng karanasan, nararamdaman din natin yung minsan parang helpless ka, desperate, and overwhelmed ng maraming bagay na parang ikay nakalublob sa putikan at hindi ka makaahon. So, yun ang una. Distress in the pit. Let's go to number 2. Dependence in prayer. Verse 1b. He inclined to me and heard my cry. He inclined to me and heard my cry. May nagsabi ng ganito. One of the reasons why God loved David so much is that he cried so much. Isa daw ang dahilan kung bakit malapit ang Diyos kay David. Dahil ito si David, mahilig talaga siyang manangis o dumaing sa Diyos. David was a man who often poured out his heart before God. And we can find that in many of his psalms. Halimbawa, Psalms 6, verse 6. I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. Tingnan mo yung mga description niya, no? Sabi niya talaga daw basang-basa na yung kanyang higaan. Parang bumaha na ng kanyang mga luha. Isipin mo yung yun hindi literal, ano? Kaya figure of speech yan eh. Ang tawag natin diyan hyperbole, no? Na isipin bumabaha ang kanyang kama ng kanyang luha. Pinapakita lang dito ang isang experience na matindi, mahirap. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, siya'y lumalapit sa Panginoon. Binubuhos niya ang kanyang kalooban sa Diyos. At ito ay isang bagay na gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo ay nagbubuhos ng ating mga kabigatan. Gusto ng Panginoon na ang ating mga pagdadalamhati ay sinasabi niya natin sa Kanya. Sapagkat sabi ng Matthew chapter 5 verse 4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So these passages remind us that God is not indifferent to the cries of His people. Siya'y nakikinig sa ating mga daing. Siya'y nakikinig sa ating pagpapakababa sa Kanyang harapan. Napakagandang bagay, mga kapatid, kung ang isang tao, isang mananampalataya ay mayroong bagbag na kalooban, sincerely ay dumadaing sa Diyos. Tulad ng isang bata na umiiyak. No, kapag nakita niya na nag-iisa lang siya sa silid, 'di ba? Kita niyo yung mga bata, no, yung mga maliliit na bata kapag paggising nila sa pagkatulog at nakita niya walang tao doon sa loob ng kwarto, 'di ba? Umiiyak sila. Ganun natin pwedeng ihalimbawa yung dapat na maging experience natin o dapat na maging damdamin natin o reaction natin sa panahong meron tayong mga distress. Sa panahong nakakaranas tayo ng iba't ibang klase ng kapighatian o na-overwhelm tayo ng iba't ibang sitwasyon, ay lumapit tayo sa Panginoon ng may buong kapakumbabaan sapagkat ito'y pagpapakilala ng ating ganap na pagsalig sa Kanya. Kaya nga, pag meron tayong problema, dapat ang unang tibok ng ating puso ay panalangin. No? Hindi, yun ang last resort. Kasi baka minsan, pag meron tayong mga problema, meron tayong mga matitinding pangangailangan, ang agad na iisipin natin yung sarili nating paraan.
O kaya iisipin natin yung mga tao makakatulong sa atin. Pero, pag hindi na sila nakatulong at wala na talaga magawa, saka lang tayo magpe-pray. Lord, wala na talaga ako magawa. Ikaw na lang ang aking pag-asa. Hindi ba dapat ang unang reaksyon o ang unang tibok ng ating puso ay lumapit kaagad sa Kanya? Yun ang first beat ng ating puso. At hindi natulugod ang Diyos eh. Kapag tayo mga mananampalataya, ang nagiging reaksyon natin agad-agad kapag meron tayong sitwasyong hindi maganda, ay lumapit sa mga tao. Imbis na lumapit kaagad sa Kanya. Tama ba? Eh di ba yun ang natural natin? Kasi pastor, yun ang naturalesa eh. Pag may naisip akong problema, alam mo, may problema akong pera, agad naiisip ko kaagad. Si Dennis na makakatulong sa akin. No? May problema rin pala siya. Di ba? O may problema ako sa, di ba, mukhang meron akong problema, may kaso ako. Naisip ko kasi Ate Banji. No? Hindi naman sinuguro masamang lumapit at humingi ng tulong sa mga nakakaalam. Pero bilang mananampalataya, dapat ang unang reaksyon bilang Kristiyano, lumapit kagad sa Panginoon. Kagad ng awa sa Kanya. Yun ang kalugod-lugod sa Kanya. At hindi siya nalulugod kung baliktad ang ginagawa natin na inuuna natin itong mga tao imbis na lumalapit tayo sa Kanya agad-agad. Alam mo, isa sa mga biblical example niyan, si King Asa. Narinig niyo na ba yon? Si King Asa. Ang gandang pangalan, no? Asa. Pero hindi umaasa sa Panginoon. Noong panahon na may digmaan sa pagitan ng Southern Kingdom, dito si King Asa sa Judea, laban kay King Baasha. Pangalan ng kalaban, si King Baasha ng Israel. Alam mo ang nangyari sa kanya? Humingi siya ng tulong o nakipag-alay siya sa Syria. Imbis na lumapit siya sa Panginoon, naggalit ang Panginoon sa kanya. No? Dinisiplina siya ng Panginoon. Pero alam niyo, minsan ng tao, hindi natututo, no? Hindi siya natuto sa kanyang leksyon. Kasi noong malapit ng mamatay si King Asa, hindi pa rin siya umasa sa Panginoon. 2 Chronicles 16:12. Sabi rito, in the 39th year of his reign, Asa was diseased in his feet, and his disease became severe. Yet even in his disease, he did not seek the Lord, but sought help from the physicians. No, masama bang pumunta sa doktor? Hindi naman, no? Kung may sakit ka, no? Pero ang problema, kapag inisip mo na yung doktor ay parang Diyos, na merong siyang kapangyarihang iresolba ang problema mong pisikal. Ari kay Asa. Instead of coming to the Lord, doon siya lumalapit sa mga physicians. Kasi tandaan natin, maging ang mga doktor na pinupuntahan natin, nagpapa-check up tayo, humihingi tayo ng payog, anumang tulong o benepisyo na pwedeng ibigay nila, ultimately galing sa Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, at ang una nating nilalapitan ay ang Panginoon. Psalms 118, verses 8 to 9. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Psalms 146, verses 3 to 5. Put not your trust in princes, in a son of man in whom there is no salvation. Blessed is he whose help is in the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. So this is a very simple reminder to each one of us, brethren. No? This is something na parang hindi naman ito kinakailangan maging malalim tayo sa theology para maintindihan natin ito. Ang punto lang dito simple. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, in times of distress, in times na na-overwhelm tayo ng iba't ibang sitwasyon, ang unang hakbang ay hindi gumawa ng mga pansariling pamamaraan, kundi lumapit sa Panginoon.
hingin ang biyaya ng Panginoon. And one encouraging thing, brethren, in the development ng prayer, kasi sa New Old Testament, madalas ang mga prayers very individual eh. Di ba? Makikita mo, nananalangin sila individual. Yung development sa theology ng prayer, pagdating sa New Testament, ang prayer, hindi na lang siya naka-confine sa individual Christians. Kundi, ang panalangin ay isinasama na ang buong iglesia. Merong tinatawag na corporate sense ng prayer. Kaya mas marami pagdating sa bagong tipanan, yung panalangin, ang description niya, hindi lang siya individual, kundi corporate. Corporate plea. Believers are encouraged to ask fellow Christians and the church to join them in prayer in times of distress. Kaya nga ako, natutuwa ako kapag may mga nagbibigay ng mga prayer request sa GC natin, kahit mga simpleng panalangin lang. No? Kahit na simple, hindi ko binabaliwala yung mga simple. Pag-pray nyo naman, sakit-sakit talaga ng ng ulo ko, no? Hindi naman sabihin, bumili ka na lang Biogesic. Lalagay mo pa dito sa GC. Hindi ko na, sa akin okay lang. It's good that, di ba, the fellow believers will pray for you. Kasi iba, no? Diba naman yun? Lalagay mo pa dyan. I like that, brethren. You know why? Kasi hindi lang yan nagdadagdag ng mga list ng mga pinagpe-pray ko, kundi nasisense ko yung tinatawag na corporate plea. Di ba? Yung corporate plea. Yung bang sama-samang panalangin. At dito makikita natin higit itong kalugod-lugod. Higit itong katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Yung nananalangin tayo sama-sama. At humihingi tayo ng panalangin ng iba. Ito'y pagkilala ng ating kawalang magagawa. At pag-amin na hindi natin kayang tumayo sa sarili nating lakas, kailangan natin ang tulong ng iba. Diba? Maraming mga tapat na mga lingkod ng Diyos, maging sa Biblia. Yung ganyan ang practice eh. Alam mo, si Pablo, frequently, lagi siyang humihingi ng panalangin sa mga iglesia. Panalangin niyo ako. Anong punto dun? Apostol na ito. May special revelation galing sa Diyos, galing sa Holy Spirit. And yet, he will ask the brethren, please pray for me. Diba? So makikita natin dito mga kapatid na kailangan natin ng unang tibok ng ating puso sa panahon ng distress ay ang panalangin. At hindi lang ang ating panalangin, kundi ang panalangin din ng iba. So, yun ang pangalawa, no? Dependent in prayer. Number 3, discipline in waiting. Verse 1a, I waited patiently for the Lord. Now, more literally, it can be translated, I waited intently for the Lord. Alam niyo yung disiplina ng paghihintay ay kailangan. Sapagkat ito'y nagbabantay o tumutulong para malabanan yung tinatawag na unbelief. Kasi may mga panahon na ang tagal ng tugon ng Diyos. May mga panahon na nagpe-pray ka pero parang wala namang nangyayari. Parang hindi tinutugon ng iyong mga panalangin. Kaya nga, hindi lang dapat tayo nananalangin, kundi intentionally, marunong tayong maghintay. Marunong tayong dumisiplina ng ating sarili na hintayin ang kalooban ng Diyos. Hindi naman natin pwedeng lagyan ng deadline si Lord, Kasi 'di ba, pwede tayong magbigay ng deadline, sa yung mga committee, deadline nyo. Mag-submit na kayo ng ganito, ng ganyan, 'di ba? 'Di ba? Si Hana, lagi yung mga budget niyo, ganito, 'di ba? Nakikita ko doon sa GC ng mga ng mga sa planning Pero si Lord, hindi mo pwedeng bigyan ng deadline. Lord, deadline mo hanggang dito ka lang. Baka tayo bigyan ng deadline, dead tayo kaagad, no?
Ang point dito, mga kapatid, we have to discipline ourselves to wait. No? Kasi God may hasten His help or may delay it according to His perfect wisdom. Of course, waiting is not easy, no? Lalo na pag matindi ang pangangailangan. Pero yun ang isang essential na katangian ng bawat Kristiyano na dapat na de-develop. Waiting expresses humility, hope, and reverence before God. Kailangan natin maghintay. Ang karakter ng ating mundo ngayon, no? Hirap na hirap maghintay. 'Di ba? Puro reklamo. No? Siguro nararanasan niyo 'yan pagka pupunta kayo sa mga 'di ba, mga government offices, meron kayong gustong makuhang mga dokumento, ang tagal talaga maghintay, no? Minsan pipila ka ng napakatagal. Nung nakaraang linggo nasa loob ako ng bangko, no? Ang daming tao. Siyempre tinitingnan mo yung number mo, bigla na lang may sumigaw na babae. Nagulat kami. Sabi niya, "Ang tagal naman ninyo. Hindi na kayo gumagalaw." Sabi ko, nawala na ng pasensya, no? Totoo naman kasi si Vincent, tagal doon sa loob, no? Parang walang galawan, eh. Hindi na kasi kumikilos. Siguro, yung number niya, from 70, nasa 7 pa lang. Ang tagal nga naman yan. So, point ko, mga kapatid, ito yung karakter ng mundo ngayon, eh. Mahirap maghintay. Pero, isipin natin, may mga panahon, hindi tayo nagre-reklamo doon sa hinihintay natin. Halimbawa lang, may hinihintay ka sa airport, no? Na mahal mo sa buhay parating. Kahit ma-delay pa yung eroplano, naghihintay ka ron. Meron ba kayo narinig na nagwawala doon sa, no? Eroplano, hindi pa bababa? Alam mo kasi, no? Hindi pwede yun. At saka, di ba? O kaya may inooperahan na isang mahal mo sa buhay na doon sa operating room. Pwede mo bang ganun-ganunin yung ibang yung ano, yung tawag nito, yung pintuan ng operating room. Sabi, "Doktor, buksan yan. Sarado mo na." Hindi, maghihintay ka talaga ng matagal. Di ba? At palagay ko pwedeng gamitin natin yung ganong klase ng kaisipan maging sa paghihintay natin sa kalooban ng Panginoon. May mga crisis tayong pinagdadaanan minsan at maaaring hindi natin minsan inaasahan yung mga crisis na yan. Pero ang dapat i-cultivate natin ay yung ugali na hindi tayo manghihinawa at ang paghihintay ay karakter na dapat nating nililinang sapagkat ito ay isang magandang kapahayagan ng ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. So, distress in the pit, dependence in prayer, discipline in waiting. Number 4, deliverance of the Lord. Verse 2, He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. Dito makikita natin, dumating na ang pagtulong ng Panginoon. At ang pagtulong ng Panginoon, ang pagsasalarawan ni David ay tulad sa isang kalalagayan ng isang taong nandoon siya sa isang miry clay, sa isang maputik, malambot at maruming lugar, nakatungtong, inahon siya at inilagay siya sa isang matibay at matatag na bato. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng paglalarawan niya rito, mga kapatid. Ganon kumilos ang Diyos. Kapag dumating na ang kanyang deliverance, dumating na ang kanyang tulong, no? Inilalagay tayo ng Panginoon sa isang lugar ng may katiyakan. Now, kung ikaw Kristiyanong totoo ngayon, 'di ba? Kapag nasa isang krisis ka, meron kang sitwasyon na mahirap, ano man 'yan, karamdaman man 'yan, problema man 'yan sa siguro pangangailangang may kinalaman sa finances, relationship or work o ano man 'yan, no?
Kung Christian ka, nararamdaman mo rin naman, naniniwala ka nandiyan ang Panginoon eh. 'Di ba? You have the sense of God. Hindi mo kinakalimutan ang Diyos. Pero ang isang mahirap, pag nandoon ka, yung sense of His presence and comfort, hindi kasing lakas kapag dumating na sa panahon ng kanyang pagtulong. Kapag dumating na yung kanyang deliverance. 'Di ba? Kapag ni-rescue ka na niya, yung experience ng pagiging malapit ng Diyos, ng kanyang presensya, higit na nararamdaman mo. In fact, the essence of deliverance is often the restoration of that deep awareness that God is near and that He is indeed our helper. And as we said, no, hindi natin alam kung ano talaga yung specific situation ni David dito, pero marami kasing pag gumagamit si David ng mga ganyang expression. In fact, dito sa Psalms, ang daming mga expression dito. Gagamitin niya yung salitang pit, may ribag or may reclay, and then rescue or help, or iba pang mga ginagamit niyang salita para ipakita yung kalagayan niya at kung paano siya tinutulungan ng Panginoon. Andiyan yung salitang washing, no? So, halimbawa lang, Psalms 30 verse 2, pwedeng ang kalagayan ay karamdaman. Oh Lord, my God, I cried to you for help and you have healed me. Now, pag binasa niyo yung Psalms 30, babanggitin niya yung pit, babanggitin niya yung mga miry clay, no? Psalm 69, save me, O God. More in number than the hairs of my head are those who hate me without a cause. So it has something to do with people who hate him, people who wants him in pain, no? Or perhaps it referred to deliverance from the crushing guilt of sin. 'Di ba? Pagka ikaw nakagawa ng matinding kasalanan, ang bigat ng nararamdaman mo. No, yung guilt nandoon, yung bigat sa yung puso. Psalms 51, be gracious to me, O God. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. So in all these passages, David employs vivid imagery such as pit, deep mire, washing to describe his distress and God's deliverance. So, ano man ang specific situation, ang katotohanan ay nananatili. Si Satanas, gagamitin niya ang lahat ng mga pamamaraan para tayo ay pahinain. Para tayo ay panlumuin. Para to bring us down. Pero tandaan natin, kung Christian ka ngayon, you belong to a winning side. Because God provide us with every necessary resource to face our enemies, to endure the challenges of life, and to fight against the remaining sins in our heart. Deliverance from the Lord. Number 5, delight in praise. Verse 3a, He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Ito, bilang Christian, mga kapatid, dapat talaga tayong nagpupuri sa Diyos. No? Lalo na kung mananampalataya ka. Hindi ko maintindihan kung may mga taong nagsasabi, Christian sila, pero you cannot find them in the church. No? I met people like that. No? Christian din po ako. Saan ho kayo nag-a-attend? Wala. Medyo, wala akong church ngayon. Hirap sa akin intindihin yung bagay na yun. Ano? No? Minsan may nakilala ko sa Angeles. No, matali-talinong tao, Angeles, Pampanga, hindi Los Angeles, hindi pa ako nakapunta sa Angeles, Pampanga. Sabi niya, I'm a Christian, pastor. I believe I'm a Christian. Sabi niya, but I don't believe in the church. Kita mo? May mga ganyang klase ng tao, no? Hindi ko maintindihan yan. Kung ikaw totoong Christian ka, no? You want to be in the church. Because in the church, the praise of God is the mark of that assembly. Bakit? Niligtas ka ng Diyos.
Pinatawad ka sa kasalanan mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nasa atin ngayon lahat ng dahilan para tayo sumamba, magpuri ng buong puso sapagkat inampun tayo sa kanyang pamilya. Binigyan tayo ng pag-asa na hindi na tayo maparurusahan pa at wala na ang galit ng Diyos sa atin. Mangyari man na dumating ang bomba at bumagsak dito sa atin ngayon, galing sa Iran o galing sa Amerika. Huwag naman sana mangyari ngayon. Tapusin muna natin ang worship service. Alam natin, nasa piling tayo ng Panginoon pupunta. Di ba? Kung mayroong isang bagay na dapat ikalungkot natin sa mga bombahan na yan, imagine mo kung tatamaan ang isang lugar at may mga mamamatay, marami doon unbelievers. Marami doon hindi kilala si Kristo. Saan sila pupunta? Kaya nga sabi, mayroon ko nabasang theologian, napaka-teen daw, napakaliit lang ng pagitan, no? Ng buhay natin dito patungo sa kabilang buhay. At kung hindi ka Christian, napakaliit lang ng pagitan mo sa buhay na ito patungo sa impyerno. No? Sa isang iglap, patungo ka na doon sa pagparusa ng Panginoong patungo sa walang hanggang kapahamakan. Isipin natin yan, di ba? Isipin, yung lahat ng yan, kapag inilalagay natin sa isip, dapat ang tinutulak tayo para magpuri. Pero aminin natin, minsan yung worship at saka yung, 'di ba, paglilingkod nagiging mechanical, no? Nagiging routine. May mga time na ganyan, no? Parang ulit-ulit na lang, no? At nagiging boring. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit minsan inaalaw ng Panginoon na tayo ay dumanas ng mga iba't ibang klase ng distress. Yung bang mo'y mahulog ka sa pit of destruction, pit of depression, pit of trouble and pressing circumstances. Sapagkat kapag nahulog ka sa ganung sitwasyon at tatawag ka sa Panginoon at nire-rescue ka ng Panginoon, ay iba ang pakiramdam. Parang may bagong sigla sa pagpupuri. May bagong sigla, di ba? Sa pagluwalhati sa Kanya. So, iba. Kaysa doon sa, di ba, every Sunday, nag-worship ka, no? Paulit-ulit na nga, parang nagiging parang routine na. Kaya minsan papadaanin ka ng Panginoon sa ganyan. Kasi napakatalino ng Panginoon eh. Gusto niya na maging masigla tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. At kapag dumating na yung panahon ng paglingap ng Panginoon, di ba, there's fresh of joy, a new song of praise in your hearts, a renewed sense of vitality to serve the living God. That is the reason why, no, God will allow these things to happen so that we can delight in our praise. Last but not the least, declaration of testimony. Verse 3b, many will see and fear and put their trust in the Lord. Now, dito natin makikita, mga kapatid, na may mga crisis at mga mahihirap na sitwasyon na dumarating sa atin, tapos meron tayong magandang tugon, at ang tugon natin ay manalangin, maghintay, pagkatapos darating yung deliverance, darating yung tulong ng Panginoon. Pero alam niyo ba, mga kapatid, hindi ito meant for your own benefit only. Pinayagan ng Diyos na mangyari ang lahat para magsilbing patotoo yan at masaksihan din ng iba. At dahil doon sa nangyari sa'yo, mag-benefit din ng iba. Magsilbi siyang patotoo sa mga taong nasa paligid mo, whether believers or unbelievers. Diba? People can observe how we behave in times of distress. Diba? Sa panahon ng distress, humble ka pa rin. Diba? Yung hope mo nasa Diyos pa rin. Yung pagpupuri mo, hindi nagbabago. Lalo na nung dineliver ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, lalo kang sumigla. Di ba napaka-powerful ng testimony na yan? Sa mata ng mga tao na nakakatingin sa atin, sa mata ng mga hindi mananampalataya na maaring member ng ating immediate family natin, sa mata ng mga kapitbahay natin, sa mata ng mga taong, di ba, wala sa Kanya. Kasi napaka-powerful niyan.
Bagamat hindi naman natin sabihin na magiging perfect yung buhay natin, maraming imperfection eh. Pero itong testimony na ito will begin to convict the heart of the observers, especially the unbelievers. They may start to recognize their own troubles and the consequence of unbelief. They will start to say, anong meron ka na wala sa akin? Bakit ganyan ka at hindi ako ganyan? At maaaring makita nila na mukhang may problema ako. No? Dahil sa magandang patotoo mo, nakikita nila ang kanilang kalalagayan at maaaring gamitin ito para sila ay muli ay mag-isip na lumapit sa Diyos. Meron akong nakausap na isang kapatid one time sa Baguio. Tinanong ko siya kung paano siya nakakilala kay Kristo, no? Alam mo sabi niya, siyempre, medyo mataas din yung kalalagayan niya sa buhay, no? Maganda yung situation niya, maganda trabaho niya, medyo well-off ang kanilang family, no? Pero meron siyang katulong sa bahay na Christian. At yung Christian na yon, yung katulong niya, napakabait daw. Nagsiserve sa kanila lagi. Tapos nagkaroon ng matinding problema, pero minsan daw hindi nila nakikitang nagrereklamo. Hindi nila nakikitang, parang nagpapakita nung indifference, sa Diyos. Ang bigat ng problema. Dahil doon na-encourage siya. At sabi niya, saan ka ba nag-church? Saan ba yung pinupuntahan mo? At yun ang ginamit ng Panginoon para makakilala siya. Anong ibig ko lang sabihin, mga kapatid? Di ba? Anong ibig ko sabihin? Yung mga ganong reaction, imagine mo isang mataas na tao ito. Nasa mas mataas ang antas ng kalalagayang pang-ekonomiya na encourage sa kanyang katulong dahil sa kung marunong humarap sa mga ligalig ng buhay. Napaka-powerful ng testimony. Kaya sana'y maging totoo ito sa ating mga buhay. Sabi ni Pablo, sa pagtatapos gusto kong basahin Philippians chapter 1 verses 27 to 28. Sabi ni Paul, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkasamang nagsisika para sa pananampalataya ng ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito'y tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan, at ito'y mula sa Diyos. Sana i-preserve tayo ng Panginoon hanggang sa huli ng ating paglilingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin.